Bago tayo magpatuloy, gusto kong malinaw ang isang bagay. Hindi ito video para sa lahat. Kung sanay kang laging ipagtanggol ang sarili mo, kung umaasa ka pa rin na may taong iintindi sa'yo kapag mas lalo kang nagpaliwanag, kung naniniwala ka na ang ingay ang susi para respetuhin ka, maaring hindi para sa'yo ang video na ito. Pero kung pagod ka na, kung tahimik ka na lang pero mas lalong lumalalim ang iniisip mo, kung nararamdaman mong may kakaibang lakas sa pagiging kalmado, manatili ka, at kung seryoso ka sa personal growth, kung bago ka lang sa channel na to, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating video tungkol sa Stoicism, Inner Strength at tahimik na kapangyarihan. Dahil sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit ang katahimikan ay hindi kahinaan, kundi isang anyo ng kapangyarihang bihirang maintindihan ng karamihan. At kapag naunawaan mo ito, hindi ka na muling makikipag-usap para lang ipagtanggol ang sarili mo. Stoic 1. Bakit tayo takot tumahimik? Noong unang panahon, may isang pilosopong nagngangalang Epictetus. Isang alipin siya. Walang titulo, walang posisyon, walang kapangyarihan. Kung tutuusin, isa siyang taong walang karapatang magsalita sa lipunan. Pero habang ang iba ay nagrereklamo sa mundo, may napansin siya. Napansin niya na ang mga taong palaging nagpapaliwanag, ang mga taong laging nagpapagtanggol, ang mga taong hindi kayang manahimik, sila rin ang pinakaalipin ng opinyon ng iba. Hindi sila alipin ng kadena, kundi alipin ng reaksyon. Sabi ni Epictetus, "If you want to improve, be content to be thought foolish and stupid." Isang linya na masakit pakinggan dahil tinatamaan nito ang ego natin. Hindi niya sinasabing maging bobo ka. Ang sinasabi niya, huwag mong gawing obligasyon ang patunayan ng sarili mo sa lahat ng tao. Dahil sa sandaling naramdaman mong kailangan mong ipaliwanag ang sarili mo, ibinigay mo na ang kapangyarihan mo sa kanila. At dito pumapasok ang problema. Lumaki tayo sa mundong nagtuturo na ipagtanggol mo ang sarili mo, ipaliwanag mo ang side mo, sabihin mo ang totoo mo. Pero walang nagturo sa atin kung kanino lang ito dapat gawin. Hindi lahat ng tanong ay tanong talaga. Ang iba pain lang, hindi para umunawa, kundi para hilahin ka pababa sa emosyon nila. At kapag pumatol ka, kapag nagsimula kang magpaliwanag, kapag binuksan mo ang loob mo sa maling tao, hindi ka nila igagalang, mas lalo ka lang nilang uubusin. Kaya ang katahimikan sa Stoic view ay hindi kahinaan. Ito ay disiplina. Disiplina na hindi lahat ng ingay ay sinasagot. Disiplina na hindi lahat ng opinyon ay pinapansin. Disiplina na piliin ang kapayapaan kaysa ego. Stoic 2. Ang takot na ayaw nating aminin. Ngayon, maging tapat tayo sa sarili natin. Bakit ba talaga tayo takot na tumahimik? Hindi dahil wala tayong sasabihin, kundi dahil takot tayo sa iisipin ng iba. Takot na kapag hindi ka nagsalita, iisipin nilang talo ka. Takot na kapag hindi ka naghabol, iisipin nilang wala kang halaga. Takot na kapag hindi mo ipinaliwanag ang side mo, ikaw ang lalabas na masama sa kwento. At ito ang masakit na katotohanan. Gusto nating kontrolin ang narrative tungkol sa atin. Gusto nating siguruhin na naiintindihan nila, na alam nila ang totoo, na makatarunggan ang tingin nila sa atin. Pero ito ang hindi sinasabi sa iyo ng mundo. Hindi mo kontrolado ang isip ng ibang tao at lalong hindi mo responsibilidad na ayusin ang maling interpretasyon ng taong ayaw namang umunawa. Ang paliwanag ay para sa mga taong handang makinig. Ang katahimikan ay para sa mga taong handang igalang ang sarili nila. At karamihan sa tao, hindi talaga naghahanap ng paliwanag. Naghahanap sila ng reaksyon. Naghahanap sila ng emosyon. Naghahanap sila ng patunay na kaya ka pa nilang galawin. Kaya kapag tumahimik ka, hindi lang ikaw ang nahihirapan, sila rin. Dahil sa katahimikan mo, wala silang mahawakan, wala silang masumbatan, wala silang makontrol, at doon nagsisimulang lumabas ang tunay nilang ugali. Ito ang unang hindi komportabling aral ng Stoicism. Hindi lahat ng laban ay kailangang ipanalo. Ang iba kailangang iwan. Stoic 3, Nietzsche at ang pagkaubos ng sarili. Si Friedrich Nietzsche, minsang nagsabi ng isang babala na madalas hindi pinapansin ng karamihan, "Whoever fights monsters should see to it that in the process he does not become a monster." Sa unang tingin, parang tungkol lang ito sa mabuti laban sa masama. Pero kung titigan mo ng mas malalim, ito ay tungkol sa sarili mo.
Kapag patuloy kang lumalaban sa maling opinyon ng iba, kapag palagi mong sinusubukang itama ang lahat ng hindi pagkakaintindi, kapag araw-araw mong ipinagtatanggol ang sarili mo, unti-unti kang nauubos. Hindi dahil mali ka, hindi dahil mahina ka, kundi dahil nakikipaglaban ka sa larong hindi mo kailanman mapapanalo. May mga tao na hindi interesado sa katotohanan. Interesado sila sa drama, sa emosyon, sa control. At sa tuwing pumapatol ka, sa tuwing nagpapaliwanag ka, sa tuwing nagagalit ka, unti-unti kang nagiging katulad nila. Mas reactive, mas emosyonal, mas pagod. Ito ang sinasabi ni Nietzsche. Kapag masyado kang tumutok sa kalaban, nakakalimutan mo kung sino ka at dito nagiging mapanganib ang sobrang pagpapaliwanag. Dahil sa bawat paliwanag na hindi naman hinihingi ng taong may respeto, may kaunting piraso ng dignidad mong nawawala. Hanggang isang araw mapapansin mo, hindi ka na nakikipaglaban para sa katotohanan, nakikipaglaban ka na lang para hindi ka magmukhang mali. At iyan ang simula ng pagkaubos ng sarili. Dito pumapasok ang kapangyarihan ng katahimikan. Hindi bilang pagtakas, kundi bilang pagpili. Pagpili na huwag gawing sentro ng buhay mo. Ang opinyon ng taong walang pakialam sa iyo. Stoic 4. Ano ang nangyayari kapag tumigil kang magpaliwanag? May kakaibang nangyayari kapag tumigil kang magpaliwanag at hindi ito agad halata. Sa umpisa, akala nila wala kang sagot. Akala nila natalo ka. Akala nila wala ka nang masabi. At hayaan mo lang silang maniwala roon. Dahil habang iniisip nilang panalo sila, may mas malalim na proseso ang nangyayari. Sa kanilang isip, nagsisimula ang tanong, bakit hindi siya nagre-react? Bakit parang hindi siya apektado? Bakit tahimik siya pero parang mas buo pa rin? Ang katahimikan mo ay nagiging salamin at karamihan sa tao ay takot sa sarili nilang refleksyon. Kapag nagsasalita ka, may hawak sila. May masasagot sila. May pwedeng baluktutin. Pero kapag tahimik ka, wala. Walang laban, walang eksena, walang emosyon at doon sila nababahala. Dahil ang katahimikan ay hindi kawalan ng sagot. Ito ay isang tanong na hindi nila masagot. Isang tanong na paulit-ulit bumabalik sa kanila. Bakit hindi ko siya makontrol? Sa puntong ito, ang kapangyarihan ay tahimik na lumilipad. Hindi mo sila tinatalo. Hindi mo rin sila pinapahiya. Mas masahol pa ron, hindi mo na sila kinikilala bilang mahalaga sa loob mo. At sa mundong sanay sa atensyon at reaksyon, siya ang pinakamabigat na mensahe na pwede mong ipadama nang hindi nagsasalita kahit isang salita. Stoic 5, Plato at ang mundo ng ilusyon. Si Plato ay may isang sikat na alegorya, ang Allegory of the Cave. Isipin mo ang mga taong nakagapos sa loob ng kuweba, nakatingin sa pader, at ang tanging nakikita nila ay mga anino. Para sa kanila, ang mga aninong iyon ang katotohanan. Ngayon palitan natin ang eksenang iyon. Ang kuweba ay ang opinyon ng lipunan. Ang mga anino ay chismis, assumptions, labels at kwento tungkol sa iyo. Ikaw ang taong unti-unting tumatalikod sa pader. Kapag palagi kang nagpapaliwanag, parang sinasabi mo, pakiusap, tingnan niyo ako. Pakiusap, paniwalaan niyo ang kwento ko. Pero sa Stoic mindset, may mas radikal na hakbang. Hindi mo kailangang ayusin ang ilusyon ng taong ayaw lumabas sa kuweba. Kapag patuloy kang nagpapaliwanag, pinapatibay mo ang ideya na may karapatan silang husgahan ka. Na obligasyon mong linawin ang bawat maling akala. Pero kapag tumahimik ka, parang sinasabi mo, hindi ako parte ng palabas na yan. Hindi mo binabasag ang ilusyon nila gamit ang salita. Binabasag mo ito gamit ang kawalan ng reaksyon. Ito ang masakit na bahagi para sa kanila dahil kapag tumigil ka sa pagpapaliwanag, napipilitan silang harapin ang katotohanan na baka hindi ikaw ang problema. Baka ang mundo nila ang nakapako pa rin sa anino. Stoic 6, ang eksena ng tunay na lakas. Ngayon dalhin natin ito sa totoong buhay. Isipin mo ang isang sitwasyon na pamilyar sa'yo. May taong sinaktan ka, hindi direkta, pero sapat para maramdaman mo. Sa trabaho, binawasan ka ng kredito. Sa relasyon, binaligtad ang kwento. Sa social circle, ikaw ang ginawang kontrabida at alam mo ang inaasahan nila. Isang mahabang paliwanag, isang emotional na depensa, isang eksenang magpapatunay na nasaktan ka. Pero iba ang ginawa mo, tahimik ka. Hindi dahil wala kang nararamdaman, kundi dahil alam mong hindi nila deserve ang access sa loob mo. Tahimik ka pero hindi yumuko, hindi nagmakaawa,
hindi nag-react. At sa katahimikang iyon may nangyari. Habang ikaw ay tahimik, sila ang nagsimulang mag-ingay. Mas marami silang sinabi, mas marami silang ipinagtanggol, mas marami silang paliwanag dahil ang katahimikan mo ay parang ilaw na tumama sa kanilang insecurity. Dito mo makikita ang kaibahan ng mahina at malakas. Ang mahina, kailangan laging marinig. Ang malakas, kaya niyang manahimik dahil alam niyang hindi nawawala ang halaga niya kapag hindi siya nagsalita. Ito ang eksenang hindi mo makikita sa pelikula pero mararamdaman mo sa totoong buhay. Ang sandaling hindi ka na nila kayang galawin dahil hindi ka na umaayon sa emosyon nila. At sa sandaling iyon, kahit hindi ka nagsalita, alam nilang may nagbago. Ikaw. Stoic 7. Machiavelli at ang delikadong katahimikan. Si Niccolo Machiavelli ay hindi stoic pero malinaw ang pagkaunawa niya sa kalikasan ng tao. Sa mundo raw ng kapangyarihan, ang pinakakinakatakutan ay hindi ang galit, kundi ang hindi mo mabasa. Ang taong galit, predictable. Ang taong maingay, madaling i-manipulate. Pero ang taong tahimik na kalmado at hindi nag-i-explain, iyan ang delikado. Bakit? Dahil hindi mo alam kung ano ang susunod niyang gagawin. Hindi mo alam kung nasaktan ba siya. Hindi mo alam kung wala lang sa kanya. At mas lalong hindi mo alam kung tapos na ba ang laro. Kapag tumigil kang magpaliwanag, binabawi mo ang access ng mundo sa isip mo. Hindi na nila alam kung saan ka tatamaan. Hindi na nila alam kung anong emosyon ang pipindutin. Hindi na nila alam kung may epekto pa sila sa'yo. At dito nagiging strategic ang katahimikan. Hindi ito tahimik na kawalan ng direksyon. Ito ay tahimik na kontrol. Isipin mo ang isang taong sanay mang-provoke, sanay mangasar, sanay magpasimula ng emosyonal na reaksyon. Kapag hindi ka kumibo, para silang taong sumisigaw sa isang pader, walang bumabalik. At sa kawalan ng reaksyon, lumalabas ang tunay nilang intensyon. Mas nagiging agresibo, mas nagiging desperado, mas nagiging malinaw kung sino talaga sila. Ito ang punto ni Machiavelli na bihirang sinasabi ng direkta. Ang katahimikan ay naglalantad ng kapangyarihan ng iba o ng kawalan nito. Stoic 8. Ang tunay na kahulugan ng Stoic silence, pero mahalagang linawin ito. Ang katahimikan ay hindi pagtakas. Hindi rin ito pagiging malamig sa mundo. At lalong hindi ito passive aggression. Ang tunay na Stoic silence ay nagmumula sa loob. Ito ang katahimikang bunga ng malinaw na prinsipyo. Ng taong alam kung ano ang kontrolado niya at kung ano ang hindi. Sabi ni Marcus Aurelius, "You always own the option of having no opinion." Hindi mo kailangang may opinion sa lahat. Hindi mo kailangang sagutin ang bawat paratang. Hindi mo kailangang ipaliwanag ang bawat desisyon. Kapag malinaw sa iyo kung sino ka, hindi ka na natitinag ng ingay. At dito nagiging dangerous calm ang Stoic. Hindi dahil nananakot siya, kundi dahil hindi siya nadadala. Hindi ka na madaling i-trigger. Hindi ka na madaling paikutin. Hindi ka na madaling hilahin pababa sa emosyon ng iba. Ang katahimikan mo ay hindi kawalan ng damdamin. Ito ay patunay na may mastery ka sa sarili mo. At tandaan mo ito. Ang mundo ay sanay sa mga taong sumisigaw para marinig, pero bihira ang taong kayang manahimik dahil alam niyang hindi nawawala ang halaga niya kahit walang palakpak. Iyan ang uri ng katahimikan na hindi napapansin sa una, pero kapag naranasan, hindi na nila makakalimutan. Sa huli, ang katahimikan mo ay nagiging salamin, hindi lang sa kanila kundi sa iyo. Nakikita nila ang sarili nilang insecurity, ang sarili nilang ingay, ang takot nilang hindi ka na nila maabot, at doon nila mararamdaman ang bigat. Hindi dahil sinaktan mo sila, kundi dahil tumigil ka ng magpaliwanag. Kapag hindi mo na kailangan ipagtanggol ang sarili mo, kapag hindi mo na pinapansin ang maling akala ng iba, isang lihim na lakas ang lumalabas sa loob mo. Ito ang kapangyarihan ng Stoicism. Hindi ang galit ang nagpapatatag sa iyo. Hindi ang ingay ang nagbibigay ng respeto, kundi ang katahimikan, ang mastery ng sarili, na hindi kayang baluktutin ng sinuman. At tandaan mo, hindi lahat ng tao ay kailangang maunawaan ka. Hindi lahat ng laban ay kailangan mong salihan. At hindi lahat ng opinyon ay may karapatang baguhin ang panloob mong mundo. Kapag natutunan mo ito, ang katahimikan mo ay hindi nakawalan, ito ay tunay na lakas. Kung seryoso ka sa personal growth at sa pag-unawa ng Stoic philosophy, ito ang tamang pagkakataon para magsimula. Mag-subscribe ka sa channel na ito, hiyong ang notification bell para lagi kang updated
sa mga susunod nating video. At huwag kalimutan, i-share ito sa taong naniniwala kang kailangan ding maramdaman ang kapangyarihan ng katahimikan. Dahil sa bawat video, hindi lang natin tinutuklas ang stoicism, tinutuklas din natin kung paano maging mas malakas sa katahimikan, sa emosyon at sa sarili natin. At tandaan mo, hindi ka kailangan pumili ng ingay para mapansin. Sa katahimikan mo, doon ka magsisimulang tunay na maramdaman ang kapangyarihan.